Hanap na kami ng papalagasan. Hi mga ka-G, at ito nga ang aming day 4 ng aming Philippine Book Adventure. At syempre, dinaanan ko muna ang tropa natin na si MacArthur. Guys. So, mga ka-G, nandito na tayo. Oranger si MacArthur. Ay, hala! May nagmimita pala ka. Si MacArthur, pinapalaka na. Dito kami sa nagbabaan ni MacArthur. Dito nga, bago ako umalis sa Tacloban, meron tayong followers na nag-message. Syempre, meron din sa akin, boss, ba ito size cover? No, diba? Kasi mag-aalmusal na kami. Tapos, papunta na kami ulit ng go na kami 3 hours daw kasi biyahe. Meron ako bibigay sa'yo. Hindi lang sticker yung hinihingi mo sa akin. Meron ka sa akin, syempre na pangmalakasan na boss batasay. Ito yung gamit kong na seat cover. Ayan. Para yan sa'yo. Yan. Syempre, bigay yan ni boss batasay. Ayan. Marami na sticker, oh. Tapos picture tayo. Syempre, maraming salamat kay Boss Batosay dahil naman sobrang komportable ng aking biyahe. Mula Luzon hanggang Mindanao, hindi man lang ako nakaramdam ng sakit sa akin wetback o balakang. Abay, syempre, baka Boss Batosay yan. Ang racing seat nila ay komportable talaga. Tamang-tama para sa malayo ang biyahe. At nakarating na nga kami sa may Agis Bridge. At dito nga, sobrang taas talaga na nakakalula. Pero mamamangha ka sa ganda. Pwede ko mituli ito? At dito nga, natuluyan na ang top box bracket ni B. Saan yung putol? Oh, sakit ko sa'yo eh. Sabi ko na ba, parang Kaya ako maganda muna kahit paano itali dito eh. Yung para di gumagalaw. Mga ka-G, nandito na tayo sa Agis. Ay, nakakalula. Agis Bridge. Ang pinakamataas sa tulay dito sa Pilipinas. Grabe na yung loko ah. Lula ka. Nakakalula. Grabe taas. Dito nga, kinuha ko na ang tali ko sa aking bag para matali na ang kanyang top box bracket. So, yun yung nila, nababuhay. At buti nga nakahanap kami ng gagawa. At akalain mo kami ang huling-huling sasakay ng barko. Dapat pala bago mag-alauna nakarating ka na dito sa may San Ricardo Port. Kung hindi, alas 6 ng gabi ang susunod at sakay sa barko. Ready na! Montenegro lane na naman. Ay, ayun. Ano tayo? Dito nga may mga nakasakay kami Philippine Looper din na mga naka 4-wheel. At lagi nga kami nang papang-abot ni Sir Tolit. Box, pinano pa namin. Bumigay yung top box ko, babagsak na. Oo, may ganyan talaga. Wala sa welding. Oo. Matigan ng Sa tagtag, nagpa-welding pa kami, kaya kami natagalan. Even the BM, mga kaibigan ko yan. May gagawin din? At sa wakas, nakatapak na rin kami ng Mindanao. At ito na nga, aming third checkpoint. Huwag kakalimutan magpa-picture. At aba, akalain mo, meron din tayo followers dito na nakita ko habang nagbabiyahe. Ito, nagbibigay ng sticker. Nagpala ka ng sticker mo. Salamat! At kumain nga kami dito sa Surigao City nung hapon. At shoutout sa staff ng Mr. Sizzler. Very accommodating sila at mababait ang mga staff. At thank you din kay Kuya Guard ng Mr. Sizzler. Nakakain na tayo. At alas 5 na nga ng hapon na to nang magbiyahe kami papuntang Hinatuan. Meron pa kaming 3 oras sa biyahe papuntang Hinatuan. Kaya sabi ko kay Mi, magpahinga naman kami. Dahil magiging delikado na masyado ang daan pag ginabi kami. Kaya buti na lang nakadaan kami dito sa may Butuan City.
At nakahanap nga kami ng magandang matutulugan. At dito nga yan sa AMS Apartment Hostel. Kaya pag ginabi kayo sa daan at nakadaan kayo ng butuan, dito na kayo magstay. Search nyo na ang AMS Apartment Hostel. Parang nasa condo-rail. Meron pa dyan, may mga lutuan pa dyan, may initan pa. Wala. At ito ang kanilang CR, ha. Ito yung kabilang kwarto nila, Kung magtropa kayo, magagawi rito, meron din sila. Ito kakainin namin ngayong gabi. Dito sa Maynila.